kababayan, nakipag-usap na dito sa kanyang pinupulong para sila ay lumabas sa kalye, mga kababayan. At sinasabi nga niya na maibalik, na ang dapat maibalik, sino kaya ito, mga kababayan, ang kanyang gustong ibalik at satisfy siya dito sa okay, sa isang pangalang politiko na ito, mga kababayan, na itong si Bishop ay makipagbugnuan sa kalye. Ibig sabihin, mga kababayan, ito ay mag-rally na, sasali na sila sa rally na ito, mga kababayan, bubulutan. Okay, so panoorin natin siya, mga kababayan. Tigil, kahit walang lumalakad na sasakyan, walang tumatawid. Ilalayo pa natin sa Subic ang Pilipino pag nasa Subic, ang babait, law-abiding citizen. Ang tanong, bakit? Alam nila kasi, hindi sila paglalaruan, hindi sila bibiruin ng gobyerno sa Hong Kong. Naran po ba kayo? Ang totoo niyan, yung katabi mo, matino yan. Pakisabi mo sa katabi mo, matino yan. Pag matino ang nagpapasunod. Amen po ba? Amen po ba? Nako, kung mayroong napakabait, Pilipino na. Basta matino ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte. Ito pala mga kababayan ay ang gusto niya pala talaga ay Duterte administration. Diba? Kaya ito pala ay gustong sumali na sa lansangan, no? Na makipag-rally or makipag-people power na ito, mga kababayan. Mga binabanggit dito kasi kailangan na daw gumising, no? Dahil ang matino ay si Tatay Digong, mga kababayan. According dito sa kanya. So, di ba? Napaka-proud natin dito kasi itong bishop na ito ay talagang nanindigan din ito, mga kababayan, para kay Tatay Digong. Okay? Continuous. Kahit ako po ay isang obispo, pare, alam niyo naman si Pangulo, pag binanggit ang pare, dumudura. Hindi naman ako kasali doon. Ang katwiran ko, hindi naman lahat. Hindi ako kasali doon. Binabanggit ng Pangulo, pera si Bishop Perez. Naran po ba kayo? Ba't ako masasali? Kapogi kong ito. Na, biro lang po, pero yun po ang totoo. Noong ako po'y nag-aaral, paborito ko pong guro, may katapangan. Abay, nakikinig lahat ng kaklase ko. Pag ang guro ay napakabait, naglalaro yung mga klase ko. Walang matutunan. Nakukuha niyo po bang ibig kong sabihin? Sigurado, ang mabait, ang pinsang buo, katangahan. Pakisabi mo nga sa katabi mo, pinsang buo ng mabait. Yan. Meaning ito, mga kababayan, marami siyang mga kinakausap dito. So, yun nga. Ang katabi mong mabait ay katangahan, di ba? So, may meaningful sa kanya yan, mga kababayan. So, di ba? Itong kanya mga mensahe ay patungkol ito sa dito sa current administration, mga kababayan. Kasi maaari nga, hindi na talaga nagustuhan nila itong sistema ngayon. Kaya ito na ay talagang nanghikayat na ito na magiging sumanib na, no? Sumanib na sa lansangan at makipag-rally na ito, mga kababayan. Ito po yung mga sinasabi. Ako po ay isang professor din by profession. Isa po ako sa kinatatakutan ng mga estudyante. Pag ako po'y naglalakad sa koridor, nauubos ang estudyante. Pag pumasok ako sa pintuan, tahimik, para mga pinikpik na luya ang mga bata. Pero isa lang ang aking sinisigurado,
may matututunan ang Yun. mga bata sa akin. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi pumalakpak, bahala kayo. Naran po kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, biglang, anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Yun. Tama po yun mga kababayan, yung sinasabi nitong si Bishop na nung panahon ni Tatay Digong ay napaka talaga, takot na takot yung mga drogista, no? Kasi hindi nagbibiro ang si Tatay Digong nung during that time niya. Okay? So tahimik, lahat sila ay nagsipagkalasan, nagsipaglayasan at yun nga, nung siya ay lumabas na, umalis na sa kanyang trono, ito ngayon ay hindi na maganda. Okay? Anong sabi dito? Ngayon, ang umupo ay yung magnanakaw na. Nako, grabe ito mga kababayan. Talagang napakatindi ito mga binibitawang salita nitong si Bishop. Okay? Maraming tao ito sa harapan niya kasi puro palakpakan. Okay? Naran po kayo? Ako, tayo may hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung hindi tayo magsasalita at kikilos, kung hindi tayo magpapakita ng puwersa, ng lakas, sino ang gagawa nito? Ayan, di ba? Ayan, kung hindi daw tao nito, yung lalabas, kung hindi lalabas tayo, hindi tayo magtapang-tapangan o magmatabang dito, ay walang mangyayari sa ating bansa, mga kababayan, kundi ano na lang tayo, hanggang ganito na lang tayo talaga, bow na lang tayo ng bahay, no, kung anong pinapagawa. Dahil ito ay pang-oppress na talaga, no, panghaharas sa mga sa mga kumakalaban, sa nag-criticize, no, ganun ang ginagawa nila mga kababayan. Gawa, lalo na sa rally, di mo kaya. Yung makasigaw ng Amen! Oy, yan yung matatapang. Yung mga hindi nakikain lang yun. Oh. Yung mga ganon, kumain lang yun ng kanin at ulam kanina. Kakalimutan na. Hindi. Dapat, ito ang tandaan nyo. Ang buhay natin, Yun. minsan lang. Pakisabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabihin mo, malapit na. Pero, bago mamatay, napakagandang nagparinig ka, nagparamdam ka Yun. para sa bayan. Yun ang Yun yung mga kababayan, no? Sinasabi na mamamatay ka rin. Lahat naman tayo mga kababayan, mamamatay, no? Pero sana, according dito nga, yung paalala niya, paramdam niya, ay habang buhay pa tayo, ay kailangan natin gumawa naman ng maayos, hindi yung puro na lang kapalpakan, pagnanakaw mga kababayan, di ba? Yun yung po yung ibig sabihin ni Bishop dito, mga kababayan, no? So, hindi na dapat, no? Hindi na dapat kailangan antayin pa na ganun ang gagawin. Okay? So, yun. Tuloy. Amen po. Ako po hindi takot Yun. makulong, mabugbog, basta't iparamdam mo yung gusto mong iparamdam. Babae, gusto mo, maganda, mayaman,
Sexy! Eh, gustong-gusto mo. Yan talaga ito, nakikita natin dito mga kababayan, ay according dito sa mga binitawan niyang salita, ay matapang talaga mga kababayan, ay according dito sa mga binitawan niyang salita, ay matapang talaga ito si Bishop, di ba? Talagang palaban ito. So hindi po pwedeng may hadlang dito at willing siyang magpakulong, no? Para lang sa maibalik ang mga ang Duterte, di ba? Yun ang kailangan natin kasi wala naman talagang nangyayari, di ba? Ano ba ang nangyari ngayon? Wala. Puro drawing, puro puro pangako na wala namang natutupad kahit isa pa. Okay? Tuloy. Kubeta. Hanggang kubeta ka na lang? Hindi ka magtatapat, hindi ka magpaparamdam? Pag dumaan na ganun, simulan mo sa kindat. Simulan mo sa dila. Hanggang sabihin mo, crush kita. Hindi ka man tanggapin, at least nagparamdam ka. Mga Bulakenyos, mga kasama kong taga-Caloocan, Zambales, Pampanga, aba, hindi masama na suportahan natin itong rallying to. Yung iba na pe-pressure ng kung sino, natural lang yon. Ang nami-pressure sa kanila, siguro nasa taas. Dahil kung nasa baba, hindi nila papansinin. Pero, aba tayong malaya, huwag tayong pa-pressure kahit kanino. Minsan lang ang buhay natin. Na, sabi mo sa katabi, mamamatay ka rin. Sabi mo, mamaya lang. Huwag. Against the government, ang dapat makita at marinig. Gera? Handa ba ang Pilipinas sa gera? Ha? Kurutan man eh, talo tayo sa kurutan. Ilan ang bilyon ang Chino, ilan tayo. Panuntukan, talo tayo. Huwag nilang gawing issue yan at hindi mangyayaring magkagera. Pilipino pa, subukan nila rito, talo sila. Eh, kung ang laban lang ay chismis, panalo ang Pilipino. Yun. Pagdating sa ganyan mga kabayan, magaling yan sila, lalo na si Lisa Tanas. Magaling yan mga kababayan. Bakit? Nag-hire nga yan ng mga makipag-chismis sa mga vlogger na pupunta doon kung saan yung mga amoy nila para lang ipaglalaban yung kanilang karapatan. Pero hindi maari, hindi dapat manaig. According nga dito kay Bishop, ay hindi po pwede talaga dapat. Hindi pwede tayo magpatalo dahil sa mga kanilang ginagawa, mga kabayan. Kaya ito na, ginising na ni Bishop ang taong bayan para lumabas na ng kalye ito. Sa Pilipinas, walang chismosa. Wala mamatay na sana, Lord, yung mga nagsisinungaling. Huwag nilang gamitin yon na panakot, divert. Yung binanggit ni kapatid tungkol sa ayuda, wala akong question dun eh. Ang question ko ron ay nakakarating ba sa tamang tao yung ayuda? Eh ako hindi pa nakakaranas ng ayuda. Ewan ko itong mga kasama ko sa harapan. Nakatanggap na ba kayo? Ayuda. Eh kayo ba'y nakatanggap na? Oo, kaya kayo magrarally, hindi pa kayo nakakatikim. Ako po'y nagbibiro lang, pero iyon po'y katotohanan. Kung iyan napupunta sa tama, yan lang panahon ni Pangulong Duterte, kino-question ko na ang sana ito'y mapalabas, makuha ng SMNI. Yung binibigay natin sa 4-piece, ako, yung dole, yung mga tupad na nagwawalis at nagdadamo, 1 oras lang ang naipapile 8 hours. So, walang problema ang gobyerno. Yung nagpapatupad. Naran po kayo. Yung 4-piece,
Hanapin mo mga nanay, isinasanla yung card. Nangagsusugal. Eh kung ang binibigyan ba niya ay matitinong kagaya ng nasa harapan ko ngayon, di hindi nag-yes, bahala kayo.